Habang inaabsorb nga ng divine water ang pulang satanas na ito ay tinawag itong hellfiend ni Shu, kaya naman tinanong siya ni Master kung paano niya nalamang hellfiend ito. Kinilabutan nga ang ating bida sa tanong na ito ni Master dahil nalaman niyang hellfiend ang tawag sa satanas na ito mula sa system notification niya ng negative points, pero syempre sinubukan pa din itong lumusat kay Master at sinabing naisip niya lang ay panggolan ng hellfiend dito dahil mukha itong halimaw mula sa impyerno. Nakalusot nga ang ating bida at sinabi ni Master na hellfiend daw talaga ang satanas na ito. Upang mabago na nga ang usapan ay tinanong ni Shu kung ano na ang sunod na gagawin ni Master at kung hahanapin na ba ulit nito si Ye Xiao. Pero bigla namang tumingin ng masama si Master sa'yo kasi hindi ka pa daw nakasubscribe at nag-like sa ating video. Sinabi nga nita na lumayo muna ang ating bida, agad namang lumayo si Shu kahit na hindi niya alam ang dahilan. Habang tinatanong nga ni Shu kung tama na ba ang distansya niya ay lumipad si Master. Habang papalayo nga si Master sa ating bida ay natakot ito dahil akala niya ay iiwanan na siya sa altar na ito. Pero hindi pala dahil biglang ginamit ni Master ang kanyang sword technique at naglabas ito ng pwedeng mabilang na espada gamit ang kanyang spiritual na kapangyarihan, sunod nito ay inatake niya ang sentro ng altar. Matapos ng paliguan ng alikabok ang ating bida ay nagulat ito nang makita niya ang isang formation sa ilalim ng altar, muli ay ginamit ni Master ang kanyang spirit sword upang sirain ang formation. Samantala sa isang lugar naman sa kung saan sa loob ng ruin ay makikitang masyado ang takot ng mga ito yung isa nga ay naisuka na ang kaluluwa niya, kaya naman pala sila natatakot dahil ginawa na silang bowling pins ni Ye Xiao. Matibay naman ang isang ito at hindi pa namatay sa pagrapok sa kanya ni Ye Xiao pero nanginginig na ito sa sakit ng kanyang katawan at habang nakatayo lang naman si Ye Xiao sa di kalayuan ay biglang sumugod ang alagad nitong satanas at gumamit ang mga ito ng freestyle na sipa upang tuluyan itong mamatay. Isa nga daw ito sa wishlist ni Ye Xiao ang patayin ang mga kamisyo member sa bitag o mula sa halimaw ng ruin. Muli nang nakakita si Ye Xiao ng mga itim na bato kaya naman umaasa itong madadagdagan pa ang mga satanas na alagad niya. Habang papalapit nga ito sa mga bato ay sinabi ni Ye Xiao na, "Oh my babies come to papa." Pero ilang sandali pa ang nakalipas ay wala namang nangyari dahil hindi lumabas ang mga ito mula sa itim na bato. Nagtataka nga si Ye Xiao kung bakit hindi lumalabas ang mga ito kaya agad-agad niya itong nilapitan. Sa paglapit nga ni Ye Xiao ay naririnig niya lamang ang pagpiglas o pagpipilit na makalabas ng satanas, hanggang sa marealize niya na hindi makalabas ang mga ito dahil sa buhangin na nakabalot sa mga bato. Kaya naman nagsisigaw si Ye Xiao at tinatanong kung sino ang B-rank na pangahas na nagselyo sa kanyang mga satanas. Nabahing naman si Xiaoyu kaya iniisip nito kung naalala ba siya ni Shu habang si Ye Xiao ay naiiyak na dahil naawa umano ito sa mga satanas na di malayang nakakalipad. Samantala unti-unti naman ang nabuo ang espiritu ng isang B-rank formation type awaken na nakuha ni Xiaoyu. Ito ay ang espiritu ni Jia Sangyi ang leader ng mga human trafficker na napatay ni Ye Xiao. Naipagkumpara nga ni Xiaoyu ang itsura ng dalawa niyang espiritu at mas maayos daw ang itsura ni Jia dahil hindi ito mukhang baliw na tumatawa maghapon tulad ni Anthony sabay sisi sa ating bida. Bahagya namang pumikit si Xiaoyu upang makapasok siya sa kanyang consciousness, dito ay nakita niya ang abilidad ni Jia at bilang isang formation type ay kaya nitong bumuo ng anumang bagay na pamilyar kay Xiaoyu gamit ang kanyang enerhiya. Dito nga ay bahagya pang naumay si Xiaoyu sa abilidad nito dahil mga bagay na pamilyar lang umano siya ang mabubuo nito. Pero ilang sandali pa ay inutusan niya ito na bumuo ng isang supot ng malaking chips na agad-agad naman itong ginawa kaya masaya ang bulinggit. Pero nang kakainin na niya ito ay agad naglalaho ang chips dahil nga sa gawa lang ito sa spiritual na enerhiya kaya naman dismayado ang bata. Nagagalit nga ito dahil nakikita nga umano niya ang chips pero hindi naman niya ito makain. Habang nagmumakmak nga ito sa isang tabi ay sinisipa niya ang mga anime na pinapanood niya dahil sa anime umano ay nakakabuo sila ng mga bagay na naisin nila. Pero bigla nitong naalala ang mga animal na binuo ni Jia habang nakikipaglaban ito kay Ye Xiao, kaya naman daw ang mga formation type ay makakabuo lamang ng anumang bagay gamit ang kanilang enerhiya at mawawala din ang mga ito pag naubos na ang kanilang enerhiya. Kaya naman muli napapaisip ito kung ano ang dapat niyang buuin at kung ano ba ang pinakapamilyar para sa kanya sa mundong ito. Hanggang sa maalala niya si Shu at ilan sa mga pinagdaanan nila habang sila ay magkasama, namula pa nga ng bahagya ang batang ito habang iniisip ang kanyang kuya at sinasabing si Shu ang pinakamahalaga at pamilyar para sa kanya sa mundong ito. Buo na nga daw ang desisyon niya ay bubuuin niya si Lu Shu o gagawa siya ng spirit form na Lu Shu.
Samantala matapos namang wasaki ni Master ang formation sa sentro ng altar ay iniisip ni Shu kung para saan ang formation na ito, hanggang sa yumanig ang buong lugar kaya naman nagulat si Master at sinabing guguho na ang altar na ito. Hinablat nga niya sa hood ang ating bida at inilipad ito upang hindi sila matabyunan sa pagguho ng altar, mabilis namang lumipad si Master upang agad-agad ay makalabas sila sa altar na ito. Samantala sa kabilang part naman ng ruin matapos masira ni Master ang formation ay unti-unting umangat ang bagay na ito, nang mawala nga ang buhangin ay makikita na tila kastilyo ang hugis ng gusali na ito na nagmula sa ilalim ng lupa. Paglabas nga nila sa altar ay sinabi ni Master na mukhang nagkaroon ng pagbabago sa ruin matapos niyang sirain ang formation, sinang-ayunan naman ito ni Shu. Sinabi naman ni Master na titignan niya daw kung ano-ano ang mga naging pagbabago sa ruin at sinabihan pa si Shu na umiwas muna ito sa pagpunta sa core area upang maiwasan ang mga B-rank mula sa ibang organisasyon. Lumipad nga si Master patungo sa sentro ng ruin habang ang ating bida naman ay kaliwat kanan ng lingon. Sinabi nga nito na nakaalis na ang mga individual cultivator kaya naman daw wala ng pag-asa upang mapailaw niya ang panglimang bituin sa kanyang galaxy, gayunpaman may B-rank na Satanas naman siyang nakuha. Sinabi nga ni Shu na lalong lalaki ang divine water niya matapos nitong absorbahin ang B-rank na Satanas at mga trident na napulot niya, kung saan ay magkasya na ito sa 6 na bathtub o paliguan. Samantala bigla naman nagpapansin ang galaxy ng ating bida, kaya naman nagtataka kung bakit biglang nagliwanag ang galaxy niya at tila may tumatawag daw sa kanya. Si Xiaoyu naman ay natapos ng mabuo ang spiritual na anyo ni Shu kung saan ang bawat detalye nito maging ang kanyang sapatos ay kaparehas ng sa ating bida. Masyado nga ang tuwa ng bulinggit na ito dahil nabuo niya ang spiritual form na Shu, sinubukan pa nga nito kung sisigat ba ito pag tinanong niya ito at tinanong nga kung kakainin ba niya ang mga chips ni Xiaoyu at sumagot naman ang spirit form na ito na hindi daw kaya mainam naman sabi ni Xiaoyu. Muli pa niya itong tinanong ng iba't ibang bagay at tila masunurin nga ito at sinasabing hindi siya pagbabawalan o hindi na niya uulitin ang mga ginagawa niya, hanggang sa nahiya pa nga ito ng bahagya at tinanong kung iiwan ba siya nito. Pero na-realize niya na hindi naman ito ang totoong Lu Shu kaya bakit niya ito tinatanong ng kung ano-ano? Sinabi nga din ni Xiaoyu na dahil wala ang mga kakaibang spiritual tools ni Shu ang spiritual form na Shu na kanyang nabuo ay isang pangkaraniwang C-rank lamang. Habang sinusundot nga ang tiyan nito ay sinabi din niya na mas mahina ito kumpara sa tunay na Shu. Pero naisip din ito na kung gustong gumawa ng masama ni Shu kalaunan ay magagamit niya ang spirit form na ito upang makagawa ng alibay para kay Shu, pero dahil hindi daw ito ang tunay na Shu ay nabuburyong na siya at nawalan na ng interest dito. Pero joke lang pala at nakakita ito ng bumbilya. Dahilan upang maisip na sa tagal nilang magkasama ni Shu ay hindi pa niya nakikita ang katawan nito kahit minsan at hindi nga daw ito nag-aalis ng damit kahit na sobrang init. Iniisip nga nito kung ano ang itsura ng katawan ni Shu pag wala itong damit, kaya naman naupo ito sa bato at inutusan ng spirit form na ito na lumapit at alisin ang kanyang damit. Unti-unti ngang inaalis nito ang kanyang damit habang nahihiya naman daw kunwari ang bulinggit, pero sa pagtaas nito ng kanyang damit ay umusok ang utak nito. Pero bigla itong bumagsak mula sa kanyang inuupuan nang marinig ang salitang Xiaoyu, anong ginagawa mo? Namumula at nagulat nga ito habang nakatingin sa spirit form na Shu at napapatanong kung paano ito nakapagsalita dahil hindi naman niya ito inutusang magsalita. Sinabi naman nito na kakaiba daw ang pakiramdam ni Shu at kung binuo ba ni Xiaoyu ang katawan na ito gamit ang kanyang spiritual energy, habang nanginginig sa hiya at di makapaniwala ang bulinggit dahil na-control ni Shu ang spirit form na ito. Sinabi nga ng spirit form na Shu na iba man daw ang enerhiya sa katawang ito pero mukhang nakasanayan niya na din kahit nasa maikling panahon pa lang, habang ang totoong Shu naman ay sinasabi na hindi umano apektado ang tunay niyang katawan habang kinokontrol ang spirit form na ito. Dito nga ay iniisip ni Xiaoyu na hindi nawala ng control ang formation ability niya dito, kundi ay kusang pumasok ang consciousness ng ating bida sa spirit form na ito. Sinabi naman nito na pakiramdam niya ay may tumatawag sa kanya at hindi niya namalaya na napunta na din siya sa spirit form na ito, para nga daw itong split screen mode ayon sa ating bida o tinatawag na clone, kaya naman pinuri niya si Xiaoyu at hindi niya umano inakala na makakabuo ito ng spirit form na Shu gamit ang abilidad ni Jia Songyi, habang ang bulinggit naman ay pinagpapawisan ng malapot at tinanong kung kailan pa ito nakapasok sa spirit form niya. Sinabi naman ni Shu na nagsalita agad ito nang mapunta siya sa spirit form na ito, pero tinanong pa din ni Xiaoyu kung narinig ba nito ang mga sinabi niya kanina.
Tinanong lang din naman siya ni Shu kung ano bang sinasabi nito kanina, kaya naman tumalikod ang namumulang si Xiaoyu at sinabing wala akong sinasabi. Pero sa loob-loob niya ay nagpapasalamat ito dahil hindi narinig ni Shu nang sabihan niya ang spirit form na maghubad. Samantala iniisip naman ni Shu na kakaiba umano yata ito, dahil wala pa siyang nakita sa forum ng Funds Gang patungkol sa pagbuo o embody ng tao, habang si Xiaoyu ay hindi lang basta bumuo ng spirit form niya dahil kaya niya pang kunin ang buong control sa spirit form na ito. Iniisip nga ni Shu kung dahil ba ito sa misteryosong koneksyon ng kanilang mga galaxy at kung silang magkapatid lamang ang may kakayahan ng ganito. Iniisip din ni Shu kung gaano pa ba kadami ang sekreto sa double cultivation method nilang ito, dahil ang K9 corpse niya na nagmula sa galaxy niya ay may abilidad upang mas-suppress ang mga espiritu at kaya niya pang makontrol ang espiritu na binubuo ni Xiaoyu. Iniisip nga ni Shu kung ang may-ari daw ba ng double cultivation na ito ay may abilidad upang makontrol din ang ka-double cultivate nito o ang abilidad sa Cap-Ares nito. Samantala tinanong naman ni Shu kung ilang spirit form ang kayang mabuo ni Xiaoyu gamit ang abilidad ni Jia, kaya naman agad-agad ay susubukan daw ito ng Masuner ang bulinggit. Dito nga ay nakabuo pa ito ng 4 na karagdagang spirit form, at sinabi nito na sa ngayon ay 5 spirit form lamang ang kaya kong mabuo, pero umusok ang ulo nito nang makita niya ang 5 Lushu, habang si Shu naman ay sinasabing kakaiba talaga ito. Dahil kaya niyang makontrol ang 5 spirit form na ginawa ni Xiaoyu at sinabi pa nga na ito ay upgraded version ng Shadow Clone Technique mula sa Naruto, pero C-rank lang daw ang lahat ng spirit form na ito gayunpaman ay mainam na din daw ito dahil 5 C-rank naman ang karagdagan sa kanilang puwersa ni Xiaoyu at makakalamang na daw sila sa bilang pag may nakalaban sila. Iniisip nga din ni Shu kung kaya niya ilabas ang kanyang mga sibat kaya naman agad-agad ay sinubukan niyang ilabas ang isa sa kanyang mga sibat, ilang sandali pa nga ay nakapaglabas ito ng sibat. Sinabi naman ni Xiaoyu na uubra talaga yan, dahil ang mga spirit form na ito ay si Shu ang may control kung saan maaari niyang magamit ang formation ability ni Jia sa anumang bagay na naisin niya gamit ang mga spirit form na ito. Sinubukan nga niya ang lakas ng pag-atake gamit ang mga sibat na ito kung saan ginamitan niya ito ng buo niyang puwersa, kaya naman ang mga nananahimik na satanas ay lumidad sa ere nang wala sa oras mula sa pagsabog ng sibat niya. Dito nga ay nagulat ang 5 Lushu na ito, dahil halos kaparehas umano ng lakas ang mga nagagawa nilang pag-atake sa kanyang tunay na katawan at ang kagandahan pa umano dito ay hindi na niya kailangan gamitin ng iba pa niyang sibat pag umaatake siya at makakasave siya ng pera syempre. Naiyak nga sa tuwa si Shu dahil napag-usapan na naman ang pera o halaga ng mga spiritual tools niya habang pinupuri ang bulinggit. Dito nga ay sinabi din ng Demenito at Demenita na ito na pag may nakalaban sila sa hinaharap ay gagamitin muna nila ang mga spirit form na ito upang polanan ng sibat ang mga kalaban nila pagkatapos ay tsaka lang sila lalabas para tapusin ang mga makakalaban nila. Pero hindi naman daw ito ang pinakamahalaga sa lahat ayon kay Shu, dahil ang mas mahalaga daw ay maaari na niyang makontakt o makausap ang ating bida anumang oras na naisin niya kaya hindi na sila magkakalayo ng matagal na sinang-ayunan naman ng bulinggit. Ilang sandali pa nga ay tinanong ni Xiaoyu kung nasaan ang tunay na katawan ni Shu at kung bakit niya pinalitan ng kasuutan ang mga spirit form na ito. Sinabi naman ni Shu na pinalitan niya ng kasuutan ang mga ito upang itago ang pagkatao niya at malamang daw na maaari nilang maging secret weapon ang mga ito sa hinaharap, pero hindi naman niya umano masabi kung nasaan siya ngayon dahil ang itsura ng ruin ay halos pare-parehas lang sa iba't ibang lugar. Pero naalala nito ang malakas na pagyanig ng lupa o tila lindol nang lumabas sila sa altar kaya naman tinanong niya si Xiaoyu kung narinig ba niya ito. Sinabi naman ni Xiaoyu na narinig niya umano ito pero hindi siya sigurado kung saang banda niya ito narinig dahil abala umano siya sa pagbuo ng spirit form kanina kaya hindi niya ito masyadong pinansin. Samantala may tila bulate naman na gumagapang at kumakaluskos sa ilalim ng lupa at patuloy na nag-travel patungo sa ating bida, na nagsasabing kung hindi ito napansin ni Xiaoyu ay malamang na magkalayo sila ng distansya. Naramdaman nga ni Xiaoyu na may nag-travel sa ilalim ng lupa at kasalukuyang patungo sa kanila kaya naman agad-agad niya itong sinabi sa kanyang kuya. Agad namang lumabas ang mga ito sa likuran nila Shu kaya napatingin silang lahat dito at makikita nga ang isang kamay na ito, pero nang mawala ang usok ay lumabas ang mga hambog na ito at sinasabing malamang sa nakalayo na sila sa ating bida. Dagdag pa nito ay masyado na siyang pagod at hindi na niya kaya pang mag-travel sa ilalim ng lupa gamit ang kanyang abilidad dahil ubos na ang kanyang lakas. Sinabi nga ng Makong na ito na muntik na nga daw sila dun,
Pero nakuha nga daw ang mga kayamanan sa kanila kaya iniisip nito kung paano sila mag-report sa kanilang leader. Pero sinabi naman ng spirit form na Shu na ito na hindi na nila kailangan pang isipin ang pagre-report. Napalingon nga ang mga hambog na ito habang tinatanong kung sino ang nagsasalita. Pero nang makita nila ang ating bida ay hindi na nakakibo ang mga ito at tila umurong ang kanilang mga dila. Makalipas nga ang ilang sandali ay napamura na lang ang mga ito habang iniisip kung paano nakarating si Shu sa lokasyon nila dahil mabilis umano silang tumakas mula sa ilalim ng lupa. Sinabi pa nga nito na akala mo ba hindi kita makikilala matapos kang magbihis, hindi ko makakalimutan ang Adong tulad mo, pero halos maging asul nga din ang kulay ng kanilang mga mukha habang iniisip kung nasa loob ba sila ng science fiction o horror movie dahil sa mga spirit forms ni Shu na nasa harapan nila. Pero tingin ko ay horror talaga ito para sa kanila kaya kayo kung ayaw nyo magpakita ang spirit form ni Shu habang natutulog kayo ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe, like at e-share ang ating video. Salamat mga kapilyo. Sinabi naman ni Shu na akala niya daw hindi na niya muling makikita ang mga ito mula nang tumakas sila habang inilalabas nito ang kanyang sibat. Dagdag pa nito na dahil sa muli silang nagkita ay iisa lang ang ibig sabihin nito, pinagtagpo at tinada na sila. Habang sumisigaw sa gulat at takot ang mga ito nang makita nila ang 5 spirit form ng ating bida ay sinabi ni Shu na itinadhana kayong magulpi ngayon pero subukan man daw nilang tumakas ay siguradong wala na silang magagawa. Nagtrip na nga na naman ang ating bida at pinagsusundot niya ito tulad sa pulang satanas, matapos nito ay iniisip nga ng hambog na ito na pag nagpatuloy daw ito ay talagang hindi na sila makakatakas. Biglang may pagsabog nga ang naganap kaya naman napa-address ang mga spirit form ni Shu at napatanong sa kung anong nangyayari. Nilabas nga ni Rekka ang kanyang flame dragons, ay hindi pala dahil bulating apoy lang ang mga ito. Sinabi nga ni Natsong hambog na ito na ako nang bahala sa kanila, umalis na kayo. Ginamit nga niya ang kanyang mga bulate upang umatake habang sinasabi na tumakbo na kayo. Pero ngiting gago lang ang ating bida habang tinatanong kung gusto na naman nilang tumakas. Isa-isa ngang umiwas ang mga spirit form na habang sinasabi na huwag yung pangaraping makatakas, habang nasa ere nga ang mga spirit form ni Shu ay ginamit naman ni Xiaoyu si Anthony upang mabind ang mga hambog na ito. Tinanong nga ng isang ito kung ano ang nangyayari, sinabi naman ng isang hambog na naglalaway ng dugo na naselyuhan umano ang earth element niya, ibig sabihin nito ay mayroong mas malakas na earth element na umatake sa kanya. Ito nga ay walang iba kundi si Anthony na kahit nasa ilalim ng lupa ay mukhang gago pa din. Naglunsad naman ng sabay-sabay na pag-atake ang spirit forms ni Shu habang sinasabi na huli na ang lahat at pagkahagis nga nila ng 5 sibat sa mga hambog na ito, ay muling nagsama ng sibat ang mga spirit form na ito at tinadtad nila ng sibat ang mga hambog na may pulang damit dahilan upang magdulot ng sunod-sunod na pagsabog habang si Xiaoyu ay nanunood lang naman sa gedli. Matapos nga ng kanilang pag-atake ay may malawak na butas sa lupa at ang isang kamay na lang ang nakikita, pinuri nga ulit ni Shu ang kanyang kapatid habang tinatanong kung bakit o paano nito naisip ang gumawa ng spirit form na naayon sa anyo ni Shu dahil kamangha-mangha umano ito. Nakangiti lang naman ang bull-inggit at sinabing alam kong magaling talaga ako pero ang totoo ay namumula ito habang naalala ang abs ng kanyang kuya. Samantala nag-iinat naman si Shu sa totoo niyang katawan. Habang iniisip na kasing lakas niya man ang 5 spirit forms ay iba pa din ang stamina niya sa mga ito, dahil ang bawat paggalaw umano ng spirit forms ay kumukonsumo ng spirit energy, at sa ngayon umano ay mahihirapan si Gia sa pag-maintain sa 5 spirit form dahil mabilis na mauubos ang enerhiya nito. Dahil nga sa mga ginawang pag-atake ni Shu ay konti na lang din ang natitirang enerhiya ni Gia at isang sibat na lang ang kaya nitong ilabas. Malamang daw sa may kinalaman din ito sa galaxy ni Xiaoyu pero pagdating ng panahon na mas maging malakas si Xiaoyu ay siguradong tataas din ang enerhiya ni Gia dahil nakabase din ang kapangyarihan nito sa star power ni Xiaoyu. Dagdag pa ni Shu na ang pagpalang ng C-rank gamit ang mga spirit form sa ngayon ay kayang-kaya pa naman pero kung B-rank ang makakaharap nila ay hindi tatagal ang mga spirit forms niya kaya naman mas mainam umano kung iiwas na lang muna sila sa mga B-rank. Samantala tinanong naman ni Xiaoyu kung bakit may pagyanig o lindol sa ruin ngayon, pero sinabi lang ni Shu na hindi pa niya alam ang detalye dahil tinignan pa lang ito ni Master. Patungo din umano si Shu sa sentro ng ruin nang biglang may satanas ang lumabas sa kanilang harapan kaya naman nagulat ang magkapatid dito. Pero mas nagulat sila nang ang satanas na ito ay lumipad palayo sa kanila.
Nagtataka nga ang mga ito kung bakit hindi sila inatake ng Satanas at habang tinitignan pa ang maraming Satanas na lumilipad palayo sa kanila ay sinabi ni Shu na ito ang unang pagkakataon na hindi umaatake ang mga ito. Hindi nga alam ng ating bida kung ano ang nangyayari at tila nagtutungo sa iisang direksyon ang mga Satanas na ito. Ilang sandali pa ay na-realize ni Shu na patungo ang mga ito sa direksyon na pinuntahan ni Master kaya naman siguradong sa sentro umano ng ruin ang destinasyon ng mga ito. Sinabi nga nito kay Xiaoyu na ang lahat ng Satanas ay patungo sa iisang direksyon at siguradong sa sentro yon ng ruin. Sinabihan niya din ito na hindi pa ganun kalakas ang mga spirit form niya kaya wag muna niya itong ipapakita sa iba. Sinabi din ni Shu na kailangan na niyang bumalik at sundan na lang nito ang mga Satanas. Habang unti-unti ngang naglalaho ang spirit form ni Shu ay sinabi nito na magkita na lang sila sa sentro ng ruin. Samantala ang lahat ng Satanas nga na ito ay nagtutungo sa isang malaking kastilyo na ito.